Magandang gabi po mga kaibigan, kababayan at mga kapatid. Muli ang ating pagbati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Isa na naman pong issue ang ating tatalakayin ngayong gabi. May kaugnayan pa rin dito sa digmaan laban sa mga komunista. Hindi po natin ito tinitigilan upang manatili ang ating pagnanais na matapos na sa lalong madaling panahon ang digmaan ito. Nang sa gayon, atin pong mapagtuunan ang mga gawaing pangkaunlaran ng ating bayan, sapagkat alam po natin na lalong higit sa mga kanayunan kung nariyan ang mga terorista at malayang gumagalaw, ang banta ng panganib sa anumang sandali sa ating buhay ay palagi pong nariyan. Ito po ang dahilan kung bakit bagamat nagiging paulit-ulit ang ating pagsasabi tungkol dito, hindi po natin maaring tigilan sapagkat nananatiling mainit na issue pa rin ang mga bagay na ito sa ating lipunan. Ang bagong mahalagang balita po ukol dito ay ang announcement na ginawa ng ating Pangulo, na kung saan sinasabi niya mismo na ang Makabayan Black sa Kongreso ay membro o kasapi ng CPP, NPA, NDF. Ang sabi pa nga niya, it is not that we are tagging you, we are identifying you as one of the members of this terrorist group. So, at ang kaugnay din po sa balitang ito, mga kaibigan, kailan lamang namatay sa enkwentro between NPA and the military ang anak mismo ng isang Makabayan Black congresswoman, si Eupemia Colyamat, na siyang kinatawan ng mga lumad, kung saan sinabi ng congresswoman na ito na ang kanyang anak ay isang bayani sapagkat namatay ito sa pagmamahal sa bayan. So yan po ang mga balita tungkol po sa nabanggit ng Pangulo. Mismo direkta na kanyang in-announce sa publiko, na kung saan sinabi niya na hindi lang ito basta red tagging, rather it is identifying the Makabayan Black being connected with the CPP, NPA, NDF, which is considered already a terrorist group. Ano po ang implication nito? So, as the President being the one who pronounced it publicly, directly from his mouth, it is official in effect that the Chief Executive has now considered them, the Makabayan Black, being connected with the terrorist group. Well, of course, because of the separation of powers between the executive, or among the executive, the legislative, and the judiciary,
The President has no power to remove any member of Congress. The Executive Department cannot interfere with the internal affairs of Congress. But Congress, as any department anyway, is bound to respect the other department. So ano pa ibig sabihin nito? Bilang paggalang sa Executive Department, dapat may inisyatiba na po ang lower house to look into it officially in response of what the President has announced. Na ibig po sabihin, bilang pagpapakita na ang mababang kapulungan ay gumagalang sa Executive Department, specifically the President, the Speaker of the House should at least initiate any action towards verification as to whether in fact the pronouncement made by the President is true or not concerning about its members being identified as members or connected with the national terrorist group such as the CPP, NPA, NDF. Without any action on the part of the lower house, yan ay pagtalikod sa kanyang tungkulin na makatulong to promote good governance, more importantly with respect to the maintenance of peace and order or the assurance of national security from this national threat of nationwide terrorist movement. So yun po dapat ang tinitingnan ng lower house, sapagkat the President as such will not just responsibly or irresponsibly accuse specifically members of Congress being an enemy of the state. So much so that when the President ay talagang nagbintang, nag-identify, so merong sapat na ebidensya. Dapat tingnan ito seriously ng government agency concerned. Ngunit sa kabila ng katotohanan that even part of Congress, such as the Senate, sitting as the upper house of Congress, is already inquiring into the truth of these allegations, tila baga ang lower house, the House of Representatives, seems to be bibingi-bingihan na para bang baliwala itong mga ginagawa ng Senado tungkol sa isyong ito at ang ginagawa ng executive tungkol din sa isyong ito. Patay Malaysia si Velasco, the speaker. Kaya naman napapagbintangan or narerintag na rin si Velasco by his actuation of ignoring this very, very important issue of the time. Because what could be his reason?
What could be his reason for not doing anything about it? Alam naman niyang napakabigat na issue ito. Now, even if the President has no power to dismiss members of Congress, specifically the Makabayan Bloc, but with the use of the anti-terrorism law through the ILCAC as the lead agency in task to end local communists, then the law must be applied upon this Makabayan Bloc in the lower house. Sapagkat hindi po natin ito, we cannot let them stay any longer as members of the House of Representatives when they are already identified being connected with the national terrorist group. Hindi po pwedeng papayagan natin yan. Ngayon, kaugnay sa balita na kung saan ang anak mismo ng isa sa mga Makabayan representative o Makabayan Bloc representatives sa mababang kapulungan ay namatay sa engkwentro. Batang-bata, 22-year-old. A woman as that. Killed in the actual fighting between the military and the NPA. Ito mismo ay malaking ebidensya na ang Makabayan Bloc, katulad ni Colyamat, ay membro ng NPA sapagkat imposible na ang kanyang anak ay aktibong NPA, bunsong anak, at hindi niya alam. So this is an additional corroborative evidence to prove that there is such connection between the Makabayan Bloc and the CPP, NPA, NDF. Ngayon, nagpalabas ang Commission on Human Rights ng statement to the effect na itigil na itong red tagging because nalalagay sa panganib ang buhay ng mga nare-red tag at ito ay paglabag sa karapatang pantao ng specifically Makabayan Bloc at igalang ang desisyon ng bata na sumapi sa NPA. Yung anak ni Colyamat na namatay, igalang daw. Ibig sabihin, ang pinalalabas lang, that was a sole decision of the daughter without any connection with the mother. In effect, ang ibig sabihin dito ng Human Rights Commission, that cannot be an additional evidence to prove that the mother is connected. Colyamat, Congressman Colyamat is connected with the CPP, NPA, even if her daughter was killed during the fighting between the military and the NPA. Well, of course, it may not be so, but it can also be.
And most likely, alam ng magulang niya, and therefore, hindi niya hayaan ang anak niya na sumali kung siya mismo ay hindi kasapi. That would be illogical, unnatural of a mother. So, at itong di umano, itong si Kulyamat, umapila sa human rights na ang karapatan ng kanyang anak na namatay ay nilabag ng mga military dahil sa ipinakalat ang mga retrato nito bilang tropeyo at mayroon pang baril. We beg to disagree. At sa tingin po natin, ang CHR hindi dapat ito, kumbaga, given the situation, it does not worth looking into on the part of the CHR. Bakit po? Namatay yung anak niya sa engkwentro. It is very natural na may baril yun. Otherwise, he would not be there without a gun, and that would be impossible. Sapagkat kung NPA, New People's Army, ang combatant yan, palaging may baril yan. And when she was killed, it is most probably she could have been handling her firearm as she was killed in the actual fighting. So, nakunan siya ng retrato na may baril. That was but natural. That being the truth under the situation. Mas lalong unnatural, hindi pangkaraniwan kung makita na wala siyang armas na naroon siya sa labanan. That would be very illogical. So, yung pagkakaroon ng baril, that could not be a violation of her human right. With respect to the fact that it was publicized, sabi ni Congressman Kulyamat as if it was a trophy. We do agree with the military in releasing it to the public, for the public to witness. Bakit po? Take note that the government has declared war with or against the CPP, NPA, NDF. It is a fact that there is a war. And at the same time, as part of this war is the propaganda campaign on the part of the government. We are discouraging especially the youth to join the terrorist organization. On the other hand, the terrorist group is trying to recruit, especially the youth, to join them under the guise of being heroic or nationalist. And this is the Makabayan Black all about. Ito yung mga front legal organization nila para makapag-recruit. Especially yung mga kabataan from the university belt. So, one way of discouraging the youth from joining
the terrorist group is to show the fact as to the death of one youth and the person of the daughter who was killed in action. Para makita ng mga kabataan na kung kayo ay sasama sa CPP, NPA, NDF, ito most likely ang sasapitin nyo. You could be ending the same fate that young woman died for. Malaking aral sa bahagi ng mga kabataan na nais pumasok, ngunit hindi pa naman alam ang kanilang papasukan. So pag nakita nila na ito pala ang pwedeng maganap sa akin kung ako'y magpapatuloy na sumapi, ito ang aking dadanasin. Posibleng ito, mas malapit dito sapagkat papasok ako sa kumbatan. Ito nasa kumbatan, mamamatay din ako sa ganitong paraan ng kamatayan na walang ipinaglalaban kung tutusin. So hindi po paglabag sa karapatang pantao, sapagkat it is in fact a necessity to do so, since there is a noble aim of doing it. It cannot be an intrusion to privacy of the Kolyamat family, that being related to a public issue, a very important public issue. The death of the daughter can no longer be considered private to the family, as she was killed in relation to her pursuit to fight against the government. Kaya wala pong pagdabag dito. Ang aksyon na gagawin ng human right bilang pagtugon sa kahilingan ng Makabayan Black ay nagpapakita lamang na ng inclination o pagiging bias ng CHR towards the CPP, NPA, NDF, sapagkat ang mga taong namumuno po dito ay they are standing with a posture that the commission is, the CHR is against the government, being the guardian of human rights. Mali po ito. Tulad po ng nabanggit na natin, ang CHR being an agency of the government, it is a part of the governance. Yes, it may protect human rights violations committed by the government or committed by public officers. Definitely, they cannot be exempted. But for the government, for instance, the government elements, the persons of the military, of the police, fighting against the criminal, the CHR should project a posture
that it is with the side of the government, that it will look only into an accusation of violations on the part of the government elements only if there is a concrete evidence to that effect, a gross violation. Pero hindi po pwedeng kapag ang namamatay ay rebelde, iimbestigahan agad ng CHR ang mga sundalo at pulis. Samantalang kapag ang rebelde ang nakakapatay ng sundalo, wala silang pakialam. Kapag ang napapatay ng pulis at sundalo ay mga poser, adik, iimbestigahan nila sapagkat ang tingin agad nila mayroong violation of human rights on the part of the government elements. Pero kapag ang nakakapatay ay mga poser at adik sa mga pulis at sa mga military at sa mga sibilyan bilang biktima ng kanilang pagiging adik, walang pakialam, tahimik ang CHR. So ito po ay maling posture ng CHR. Inuulit po natin. You are not serving the public. You are not serving the government. You are not doing your duty with what you're doing, projecting that you are anti-government and pro-criminals, pro-rebels. Mr. Gascon, hindi mo naintindihan ang trabaho mo. Nagpapakita lamang na left-leaning ka. Sa bagay po, matagal na rin nararamdaman ng bayan yan, ng mamamayan, na nag-oobserba sa performance ng CHR. Alam po natin na ang mga nariyan, karamihan at simula noon, dominated yan ng mga Aquino people. At ang Aquino people, yung mga namahalang Aquino, ito ay kilala simula pa kay Salolo, kay Benigno Ramos Senior, Junior, dito kay Pinoy, even during Cory. Kilala po itong pamilya na to na taksil sa bayan. Si Ninoy Aquino, si Ninoy ay is being associated with this New People's Army, the founding of New People's Army. At noong pag-upo ni Cory, lahat ng mga rebels na nahuli ng panahon ni Marcos, katulad ni Maria Sison, Dante Buscaino, even yan si General Corpus, Victor Corpus, pinawala ni Cory. At itong mga ito maliban kay General Corpus, sapagkat tumayaw na talaga sa CPP-NP, hindi na po ito bumalik. Bagkus ito ay bumalik sa pamahalaan at nag-service, bumalik sa militar, sa military service. Pero ito sila Maria Sison nagpatuloy sa NPA. So, at ito ay lalong lumakas sa panahon ni Pinoy. So, mga kababayan, mga kapatid, patuloy po tayong
maging vigilante, lalo na sa mga isyu na may kaugnayan sa digmaan ito laban sa mga komunista. Muli po, magandang gabi at maraming salamat sa inyo. Bilang suporta po sa ating advokasya for good governance, inaanyayahan po natin na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at maligayang Pasko at manigong bagong taon.